May umaga sa inyo na? Umaga. We praise God for this day. Kailangan sa inyo sa this first Sunday sa bulan sa August. Salamat din sa Ginoo na sa bilang semana, ipakamayo naman kita sa Diyos, kabuhi, provision sa ating pinagnanon, pag-preserve sa ating anghel, and at the same time, how He works sa ating kabuhi sa mga butang na Ginoo sa atin. We enjoy life tungod sa katutog sa Ginoo sa ating kabuhi. So, in return sa mga ayo, in return sa mga provision sa ating Panginoon, i-aman natin natin pagulin. Let's worship Him sa isa katali puso nga desire makalipan natin Ginoo after all the blessings that we enjoy sa ating buhay. So, i-aman natin katali pusoon sa ating pagulin sa atin. Gusto niya mga bayo ko pagkutanan sa pag-settle down, magkabalik ka sa ating tulumpuan, we focus sa natin muna sa ating pusoon, sa ating Diyos, sa pagsimba natin sa so, makukuran while nag-play ang ating piano or organ, let's meditate the goodness of God sa ating kapatid so that we have the God glorifying na ating pusoon as we worship. Praise be to the Lord, to the God our Savior, who daily appears on our way. Our God is a God who saves. From the sovereign Lord comes His faithfulness. Praise God in the great congregation. Praise the Lord in the assembly. Sing to God, you kingdoms of the earth. Sing praise to the Lord. Offer our songs. If you feel like sitting down while singing the song, it's okay. Let's prepare our hearts. Christ and 1,000%. We all
draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. The only thing I want in life Is to be known for loving Christ, to build His church, to love His bride, and make His name known far and wide. For His cause I live, for His cause I die. I surrender
Dear Father God, our most holy, most merciful, and most loving Father, this morning, O Lord, once again we commit unto you ourselves to worship you, O Lord, to give you thanks, to give you praises for all the things that you have done into our lives. Dear Father God, thank you so much for the godly wisdom that you share to us, O Lord. Thank you so much for giving us the understanding, giving us the strength, the knowledge to pursue our plans and endeavors for our family, for our church, and for all the people that surrounds us, O God. Lord, this morning, it is our privilege to give you thanks, honor, and praises. We ask your godly wisdom, O Lord, to be showered to us this morning. We ask, dear Father God, to always give us the opportunity to withstand with all the temptation and the challenges in our lives, Lord. Nourish us, O Lord, with your godly wisdom. Nourish our spirits and souls, O Lord. The spiritual nutrients that we can receive this morning, O Lord, is very important for us to be able to withstand, O Lord, all the challenges for our lives, O Lord, as we continue our search for you. Dear Father God, we are sinners. We always transgress you, Lord, but still we come in front of you, Lord, this morning to ask forgiveness. Please, dear Father God, continue to support us, to bless us, to give us the opportunity to continue on whatever endeavor we are in every day. Dear Father God, we have nothing to give you, but only ourselves to represent ourselves to you, dear Father God, that we are always have faith in you. We want to continue what we are doing, Lord, because we are anticipating that the time will come that when you go back here on earth to get us, Lord, we have the assurance, we have the opportunity to be with you forever, O God. Lord, thank you so much for all the opportunity, for all the privilege that you give to us, to our church, that we are able to enlarge your kingdom here in Barangay Salong and other places, O Lord. We pray to you, O Lord, please protect our laborers in spirit, O Lord. Our different pastors are in different places, O Lord, to spread your words. Please protect us. Please protect them, O Lord. Thank you so much for everything that we have. We'll always recognize this comes from you, O Lord. Dear Father God, we have so many things
We have so many plans for us, O Lord, in your church. That's why this morning we come to you. We ask your support. We ask your guidance here, Father God. Please strengthen us, O Lord, all of us in this church. Give us the power to withstand with all the challenges that comes into our lives, O Lord. Thank you so much. Madamo nga salamat sa imo nga magbulig sa amin. Kami sa sining nga aga, dear Father God, nagadugko kami sa amon mga ulo. Nagapakanlupo kami sa amon tagsa-tagsa ka o kagalingon. Kag nagakilala kami sa imong kagampanan kapag upod sa amon, Lord, ng pagpangabuhi bilang mga Kristohanon. Madamo nga salamat sa imong pag-upod, kagabay pa, dear Father God, ang mga kauturan or brethren na nagpakadto, dear Father God, sa imong balay arapuanan, tatapa sila. Ang yara sa ilang puluyan, dear Father God, ikaw ang magbantay sa ila. Buligi kami, pakamayuha kami, kag sa liwat na nagpangayo kami sa imo sa pasaylo sa amon mga kakulangan sa imo. Initanan, ginadamok, ginamon sa imo na may dako ang pagpasalamat sa imo kaayo sa amon. In Jesus we pray. Amen. Merciful God and Father, loving us like no other, hear our prayer, the cry of our heart as we come to you. We acknowledge our transgressions. We confess to you our sins. Show us mercy and compassion. Touch our lives with your healing grace again. Touch our lives with your healing grace again. Touch our lives with your healing grace again. May mga kaliwat sa inyong we praise God for this day. Nagkikagad sa inyo sa atin. We can worship Him. And our desire that the kingdom of God will be spread sa sanyang place is Maraming Salamat. And that's why salamat kita sa Panginoong Diyos at padala sa mga workers diri sa aton and outreaches so that makadayon ang iyang luto. But unfortunately, ang Ginoo still pa is good sa aton mga mabuhi tungkol kay sa gyapon ko sustain sa aton mga ministry. Starting this Sunday, ang aton duwa ka outreach, ang aton outreach sa Machili kag dito sa Medalugod, pick-up namin ikaw sa pastor. So right after some worship, two of our deacons padayon sa worship dito sa Machili, and then kami proceed in Danugon habang padayon ang iyang pilipotin dito
we can worship this morning by 11 to 12 o'clock and our Sunday school by 1 o'clock to 2 o'clock in the afternoon. So amo na ang gabang na pinangalan subong kinanglan kita sa mga workers ang imbulig agad na balay ministry. And plus, there is a church. Kaya ako lang di isa ang naglanggol sa church. So may mga times na may mga ministries na kinanglan din natin sa tulig. And that's why we come up in a decision to call sa youth pastor na magpulig din sa atin sa ministry. And we extend our call to Pastor Frank, but Pastor Frank made the decision na mas dinlead sa Ginoo to stay in Tori, agad mabalayon sa ministry dito. So, 3 weeks ago, come up kita as congregation to decide to call youth pastor, and may suggestion na kung pwede ma-introduce ko sa inyo pag makita naman para mag-start kita sa pagkamanguyo sa iya ang pastor na tawag na to be our youth pastor agad mag-handle sa aton ng youth ministry. So sa siningan diyon, I asked him na sa diin manging kaupod siya natin. So by the way, doon tayo insert ko to update Pastor Bob at doon siya sa Lilo, doon siya natin sa Friday, may klase na siya by Rochester. So, go back to Pastor. Ari din sa subong to preach to us, agad nga makilala naman siya. So, hindi nga pastor, natin speaker sa inyo yun, ang natin dito ang maging yung pastor sa Sinimay siya. So, our speaker this morning, nag-graduate siya sa BBTI 2021, batch sila ni Professor Jeffrey. Sa Professor, sila ni mga hospital sa Bible School. Right after nag-graduate sa Bible School, nag-work siya dito sa Regular Baptist Church. So, as a youth pastor. I don't know kung pila siya katuwid na stay dito, but after several years, extend siya sa residency, nag-reside siya sa sinamasimbahan, kaya ang desire siya at ipusod, ibuligan ang iyang home church, ang Nahulog Baptist Church, drakman sa isa sa barangay na sa may Mamayan City. So, at lugar na siya ng ginapangaluyagan to work with us, kaya tungkol sa pinaka-years na nilingkopod ko siya, through sila ni Pastor Jeffrey, ito ang matawag naman siya na nagilala at ang iyong personalidad. So, sa siningan doon, so that makilala niyo siya, and at the same time, magdadala siya sa atin sa pulong sa Ginoo. Siningan doon. So, our speaker this morning, Pastor Henry Dagaman. So, King Melted niya aga sa tanan. Thank you, Pastor, sa pag-introduce. Nagpasalamat ko kay Lord na naging pribileyo na akong subok kapag-share sa pulong niya sa diri sa Church ng Salom. Bigay ako approach ni Pastor nga ikon ko diri sa Salom. But siling ko kinahanglan danay nga magstay pa dito sa Nahulog matuglan ang mga miyembro dito ang desisyon sa akon niya sa pag-call ni Pastor ara na sa akon ang desisyon niya patunon ko ina-call sabi kay ni Lord but siling ko mas mayo nga ma-resign ko to nag-announce ko sa mga members dito na ma-resign ko dito sa last week sa August. Siling ko kay Pastor niya, Pastor, mas mayo ko nga mga mabuhay lang ko danay bisan mga 2 weeks lang. At least ko di pusin sa salon. Ang calling ni Lord, no, hindi natin balibaran. I remember sa kay Juna, ginitawag si Juna pa dito sa Ninive, nagkat ko siya Tarsus.
Kaya siling ko, Lord, kung di mo ko ilit dito ako. Kaya siling ko ni Lord, ilit ko din ni Lord. Kaya mapalain ko ya, siling ko, base kung hindi isda yung tukog sa ako. Base ko aya. Kaya wala talang kukot ng salong ng yung mga ilan. Kaya maluoy ka sa buaya nga tukbon niya ta. Diriya tayo gulong salong. Kaya sini nga tayo na sa ato ni pagpamalandog sa pulong sa Diyos, ginapangabay ko kamong palihog sa pagbukas sa inyong mga Biblia. Dila sa book of Matthew chapter 6. Pagkapamalandungan ato inihalin dira sa 19 hasta dira sa 34. Apang ako lang mga pagabasahon ang pulong sa Diyos diri sa Matthew chapter 6 verses 25 hasta sa 33. Ako ka muna pangabayon sa pagtindog sa pagkabalaan sa Diyos sa atong pagbasa sa inyo. Sundan lamang ninyo palihog sa inyong panunok. The Bible says, "Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more than valuable than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you little faith? Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, ginapangabayan na natin kapag kungko, mag-pray kita. Amay nga balaan ng igno namon ng Diyos. Pasalamat ko ni Lord. Sa pulong nimo nga amo naman pagpamalandungan sunigid Ginoo tiyaw. Nga amo naman Ginoo pag-usok sa amo ng tagsaka espiritu. Ikaw Ginoo magpakamayo sa pulong nimo. Isa din Lord, matudloan nimo kami. Kang apply naman sa amo nga kabuhi. Isa din Lord, amo ini amon maging guide sa among pagkabuhi. Nga always namang ibutan sa amon nga may na pagsunod sa imo ang pinaka-importante sa among pagkabuhi. Katawaran kami sa among mga kasalanan kung nakasala kami sa imo sa buhat sa amon kung sa pulong sa amon ng pagmamuna. Tigod nga among kasing-kasing nga sa liin maging tapos kami sa dira sa imo atubang. Kondisyon among ng heart, among ng mind sa pagpatong sa pulong ninyo. Lord God, the Holy Spirit, we invite you. Ikaw Ginoo hatag kaalam sa amon. Giha sa pagpamalandong naman sa iyo. We pray in Jesus' name. Amen. So, before kita magpamalandong sa pulong sa Diyos, naara ko isa ka pamangkot sa inyo. What standard do you use to make a decision? What standard do you use to make a decision? Ano nga klase standard maghimot ng mo decision? It is ang imo ba lang standard either
masaling naton sa atong nga desisyon, nag-desisyon bala kita, nag-himo kita ba sa desisyon niya, tungod lang din sa atong kaugalingon. Duwa ka bagay pwede naton mahimo sa atong kaugalingon. Either sa atong nga desisyon, mag-decide kita tungod sunod sa atong nga kaugalingon, or sunod sa atong nga gusto, or ang atong decision driven by our emotion, o kung atong nga kaugalingon lamang nga kaalam, or ang atong decision always, or atong decision adlaw-adlaw, it is a God's will na klase decision sa atong kabuhi. So, ang pinaka-importante sa atong decision sa atong kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan is galipindi kita sa will ni Lord sa atong kabuhi. Amen. Now, sa sininga time, atong nga pagkapamalandungan is, ang atong nga title is Building Treasure for Eternity. Building Treasure for Eternity. So, ini ba lang atong nga pagkapamalandungan? So, kung isa sa pinaka-importante sa atong nga kabuhi. Tungod nga, bisan ano paggalit ka, busy sa aton sa sining kalibutan, but kung ang ina lamang bagay, ang atong gaspend kita sa atong nga oras, sa sina nga mga bagay, but wala kita kabalo kung ano ang end result sina, pwede siya mahambal naton, ina nga ginakamisihan naton, ina nga ginaobra naton, maging useless sa atong kabuhi. So the very important sa aton is building treasure for eternity. Ang atong nga ginabel nga klase sa treasure is para sa eternity. Damo-damo kita nga mga ginawork sa sining kalibutan. Nag-spend kita sa ang aton nga time sa pagbuhat sa aton kaugalingon o kung sa pagpangita sa aton nga mga kinahanglanon. But the very important is ang aton ginahimo adlaw-adlaw is spend kita sa pagbuhat sa buluhaton nga inang bagay nga para sa eternidad. So, kita natin ang ato nga text subong is makita sa book of Matthew. Kung aton ito na ang book of Matthew was probably written in the late 50s or early 60s AD. Matthew was a former tax collector who became Jesus' disciple. The original audience is ang mga church sa Antioch of Syria. Kaya ang mga members included Jewish and Gentile Christians. So, kaya ang iyan na theme sinisang whole book of Matthew is Matthew tells the story of Jesus the Nazareth, the long-expected Messiah who brought the kingdom of God to earth. Kaya ang purpose sa book of Matthew, si Matthew nagsulat sining gospel to demonstrate that Jesus is the Messiah, that He has the right to throne of David. Now, sa sining context, sa Matthew chapter 6, verses 19 to 34, ini sa sermon of the Mount of Jesus Christ nga nagatudlo sa mga katawhan kag ang amdan sini nahanungod sa pagpanudlo about sa aton pagkabuhi bilang mga sumulunod ni Kristo, kung ano dapat aton buhaton sa sini sa sini nga kalibutan. Kag makita naton nga si Matthew nag-introduce kay Jesus Christ nga si Jesus Christ ang matuod-tuod nga king, or nga siya ang tuod-tuod nga fulfillment of God as a true king. Naging prophesy way back sa Old Testament. Now, sa ato nga pagmamalandong sini nga aga, ang gusto ni Lord sa aton, sa tanan-tanan niya ari subong mga kabataan, mga youth, or mga
adults, tanan kita nga ari sa buong gabi niya, ang gusto ni Lord nga tun-an naton sa pagpamalandong naton is maging kingdom mindset kita. Ang aton nga mind mag-focus sa kingdom ni Lord. Hindi kita gusto ni Lord nga maging kingdom mindset kita, not worldly mindset. Meaning niya, ang gusto ni Lord nga i-change ang aton nga focus from this world to God. Change both, change behavior and character as God. O kung kinahanglan naton pangayoon sa kay Lord, ni si Lord mag-renew sa aton niya mind. Now, sa sini nga pagpamalandong naton, may duha lamang kita ka truth nga matun-an sini nga aga. Number 1 is be a seeker of God's treasure. Ano siya rin ng Lord in verse 19? Matthew chapter 6, verse 19. Do not lay up for yourselves treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. 20. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. So, ang pinaka-importante natin, kung sa sini nga kalibutan, magbuhi kita. Ligat si Pastor Jeffrey, nag-post sa Facebook, naging pangkawat iyan ng mga manok. Naging pang-ubos iyan ng mga imported ng mga manok. Ang atong yung mga pagkabutan sa kalibutan, ang atong yung mga balay, may mga gate na siya. Ang purpose ng gate, para wala sa may makapagusto sulod sa aton niya compound, right? Kaya parang atong ginpang ano naton, ginpang tipo naton, o kung ginpang gagan naton yung mga pagkabutan naton, hindi makawat sa mga kawatan. No? But, kagsiling sa Bible, in verse 19 to 20, siya, do not lay up for yourselves treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Pastor, paano na lang yung mga gamit namon ni, mga salakyan namon ni, ginatuktok man ni, dugay tuktukon man ni, dugay maguba man ni, o kung pabayaan ni namon, pasik kawaton pa ni, o kung ikarna pa ni. Hindi mo sinaan ko sa limang sandos. Hindi sala na may salakyan ka mo. Hindi sala na may mga pagkabutan kita sa sining kalibutan. But ang sala, kung ina ng mga pagkabutan, naging bagay ina, o kung naging galamiton sa kaaway na magpalayo ka sa Diyos. Hindi sala na magtrabaho kita. Hindi sala na maghita kita sa atong kinahanglanon. But siling ni Jesus Christ dili, siling niya hindi pag-focus o kung siling ni Jesus Christ niya do not lay up for yourselves treasure on earth. Meaning nga may mga tao nga mas importante sa ila ang mga manggad sa kalibutan sa kay Lord. Or na-focus sila sa mga bagay sa pangkalibutan na gina-enjoy nila sa kay Lord. Amuna nga kung anong aras sa aton hatag na ni Lord. Amuna nga sa aton yung mga Christian, different kita, dapat nga maging different kita sa wala sa kay Kristo. Yaman.
kung anong ara sa aton yung mga pagkabutan, gina-enjoy nato, dapat i-enjoy nato para sa glory ni Lord. Hindi kay i-enjoy nato para sa pagpangalipay sa sinikalibutan. So, ang mga buot silingon, kung anong i-ara kita, maging good steward kita sa kay Lord. Be a seeker of God's treasure. Lay up treasure in heaven. So, kung ano man ang atara sa aton, that is, galamiton, ginhatag ni Lord sa aton para gamiton naton sa paghimo sa mga guluhan doon sa kay Lord. O kung sa paghatag glory sa kay Lord. So, ang gusto ni Lord sa aton, lay up treasures in heaven, the treasures that never get old. Ang treasure wala, buot silingon, may mga gamit kita sa kalibutan. Kag ang tanan-tanan nga mga gamit sa kalibutan, kagubak. But ang gusto ni Lord nga wala kita dira na focus, pero may ara kita nga mga gamit niya amo sina, o may ara kita nga mga bagay sa kalibutan. But hindi natin pag-focus dira natin niya, balatsago. Hindi natin pag-focus aton niya. Gamiton din natin to sa pag build sa aton treasure sa eternity, para sa eternity, ang treasure nga wala nagadaan. Wala nagadaan, wala kinakawat, hindi makawat, kag hindi hindi madulat ng klase treasure. Treasure for eternity. Okay, lay up treasure in heaven. And we need a right, meaning to say, we need a right motive. Kag we need a right motive. In verse 22, so the eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. 23. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? So, buot silingon nga siling ni Lord, kita tanan yung mga tao may mata, pero duwala ka klase sa mata. May healthy nga mata, makakita, kag may mata nga bulag, hindi makakita. Kag siling ni Lord, kung ang imo mata healthy, siling niya, ang atong nga mata, suga sa atong lawas. No? Kag ang atong kaugalingon hindi kita makakita kung ang atong mata bulag, o kung ang atong nga mata hindi healthy, hindi kita masyado makakita. Hindi naton ma-enjoy ang creation ni Lord kung ang atong mata may diferensya. Then, ang gusto ni Lord makita naton diri is kinahanglan naton sa ginatawag nga right motive. In verse so niya nga kinahanglan nga right ang aton nga motive sa iya. Okay, we need a right focus. In verse 24, so no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise to the other. And saling niya sa subon is, you cannot serve God and money. Meaning, the very important is, kinahanglan naton sa ginatawag na right focus sa atong gabuhat. Again, hindi sala nga damo kamo kwarta. Hindi sala nga damo kamo kwarta. But saying ni Lord, the love of money is the root of all evils. Meaning to say, kung ang imong kwarta, ginpalangga mo na ang gugmas ng kwarta, gamot sa tanan ng kalautan. Ang gusto ni Lord, ang tanan niya ara sa aton, halin na sa kay Lord, ang gusto ni Lord niya, gamiton natin sa iyang glory. Pero kung ang isang kabutang na ginhatag ni Lord sa aton, ginpalangga ta na
labaw pa sa kay Lord, it is a wrong decision sa atong kabuhi. Ang tanan yung mga bagay nga ara sa aton, dapat aton yung pagkabuhi, dapat dinabalance na aton. Kaya kung palanggaon naton ang mga bagay, mga manggag sa inyong kalibutan, tuktok na siya. Madaan na siya, maguba na siya. But kung hindi ang mga bagay ginagamit naton para sa glory ni Lord, meaning we build a treasure in eternity na hindi matuktukan, hindi pag-ititon sa mga insekto, kaya hindi mawala klase manggag. We need a right mind, a peaceful mind. And verse 25, so therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more than value than they? So, sometimes nagawari kita, sometimes the reason na nagagather kita sa mga butang sa kalibutan, sometimes nag-spend kita time, sometimes nagkalipatan na natin si Lord. Because we build sa mga temporary ng mga bagay sa kalibutan. The reason, tungod ni nag-worry kita. The reason, tungod nag-worry kita sa inyong kalibutan. Hindi sala na mag-prepare kita sa atong future. Hindi sala na mag-prepare natin atong kabuhi sa palaabuton. But ang too much ni pag-worry, hindi healthy sa atong kabuhi. Right? That's why sabi ni Lord, do not worry. Sabi niya, do not be anxious about your life, what you will eat, what you will drink, nor about your body, what you will put on. Nor life more than food, and the body more than clothing. See? Meaning to say, na hindi kita mag-worry too much. Ano ang epekto sa worry sa aton kabuhi? Ang worry pwede siya base sa biblical counseling. Ang worry, ang too much nga worry, pwede siya makakreate sa aton sing mga major na mga masakit or maka-create sa aton sa mga grabe ng mga balatian. Pwede siya makaguba sa aton niya mental. Pwede niya gubaon aton niya internal organs tungod sa worry. Nga ang worry, tungod sa worry, guba aton niya diet, guba aton appetite, then guba aton niya tulog, then diin makadto ang aton niya immune system. Maguba. Kagdamo sa mga nagaka-depress, nga ang end result is yakaguba ang ilang naman tungod sa too much nga worry. Sometimes, gawori sa mga pagkaon, gawori sa mga kinahanglan, gawori sa clothing, gawori sa mga basic needs. Hindi lamang ang nag-cause sa depression is relational conflict, but sometimes nag-cause sa depression is ang too much nga worry, ang too much nga kabalaka. Sometimes may mga tao nga nagka-discourage na sa kabuhi. Makita naton nga daw kanami man lang sa ilang pangabuhi, pero nagka-discourage sa ilang pangabuhi. Nagka-discourage sa iyang kabuhi kung ang iyang problemahan, ang iyang future, kung paano niya i-prepare ang iyang future. Too much worry, hindi namin sa atin yung kagalingan. Now, sa akong ipagtuon,
may duha ka illustration si Lord nga gingamit diri. May duha ka illustration. Number 1, amo ang birds. Number 2, the lilies. And 26 to 27, saling niya, look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? You see? And 27, and which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? You see? Saling ni Lord, lantaw ba lang mga pispis? Pero, grabe ka simple sa illustration ni Jesus Christ. Pero kung imo pamalandungan, tama ka dalong nga klase illustration ni Jesus Christ. Saling ni Jesus Christ, lantaw ba lang mga pispis? Magsiling kita pispis o kung sa iba nga translation gingamit dire, amo ang maya. Ang maya pinakagamay nga pispis. O kung may mga gagmay pagidira nga pispis, pero ang maya kagamay nga pispis. But siling ni Lord, wala sila wala sila nagasampo, wala sila nagagather, but wala sila nagkagutman. Right? Wala sila nagkagutman. Ngaman, siling ni Lord, ang inyong nga amay sa langit among nagapakaon sa ila. Ang gusto ni Lord, hindi pala mas labaw pa kamo sa ila. Mga utod, sometimes tungod sa worry naton, tungod sa tumas nga kabalaka, wala na naton na paminsaran ang aton kaugalingon nga labaw pagaling kita sa mga gagmay nga mga dinuga ni Lord. But always nato ibutang sa aton nga mind sa tanan nga mga dinuga ni Lord. Way back in the Genesis, sa 6 days, si Lord nag-create sa heaven and earth. And then si Lord nag-create sa sun, si Lord nag-create sa mga si Lord nag-separate sa tubig kag sa duta. Kag si Lord nag-create sa mga kasapatan o mga katamnan, nag-create ni Lord ang mga kasapatan. And then kita ang gin-create ni Lord last. And then sa tanan nga gin-create ni Lord, wala pala nato na pamalandungan nga kita ang pinaka-special nga gin-create ni Lord. But sometimes tungod sa tumas naton nga worry, hindi na nato ma-appreciate ang aton pagka-special sa ato Panginoon. Pinaka-importante sa aton, i-appreciate naton si Lord, i-appreciate naton aton kaugalingon nga kita sobra pa sang sa iba nga gid-create ni Lord. Do not worry. Di kita magkabalaka sa too much. Ano pag ikaduha nga illustration ni Jesus Christ? The lilies, in verse 28, so niya, and why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. But God clothes the grass of the field, which today is alive, and tomorrow is thrown into the oven. Will He not much more clothe you, O you of little faith? You see? Siling ni Lord, lantawan ninyo mga lilis. Kung makita ninyo, maglagaw kita sa mga bukid, sa mga umas, sa mga latagon, makita natin ang mga bulak sometimes, ng mga matahong ng mga bulak. Mga wild flowers, mga lilies. Then, ina ng mga lilies, grabe ka matahong, but kung aton lang taon, wala sing may nag-aano sila, wala sing may nag-uma sa ila, wala sing may nag-culture sa ila, wala sing may nag-tatap sa ila, wala sing may nag-hawan sa ila. But they grow
sa mga tahong. Then, ano siling ni Lord sa sugpo niya? Sa linya 29, "Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these." You see? Even Solomon, sino si Solomon sa Bible? Na kuha ni Solomon o nakuha ni Solomon ang simpatiya sa iban nga mga kingdom. In fact, gid-record sa Bible nga pila si Solomon may ara sang 7 ka wives, 700 wives or ano to? Ano na da? 700 wives or 700 wives and 300 concubines. You see? Isa tanan kalibo. Paano mo na sino lang ay may record siya na? You see? I don't know kung kay Kibuloy kung pila iya nga asawa, pila iya concubines. But gin-record siya Bible, si King Solomon, 700 ka-wives and 300 concubines. But siling ni Jesus Christ, even King Solomon, wala na panaptan nga kaangay katahom sa lilis. You see? Grabe kasimple sang illustration ni Jesus Christ. Ang lilis. Di kumperya sa pinakamanggaranon ng tao. This King Solomon. But siling niya, bisan ang pinakamanggaranon ang may record sa Bible, kung pila kataas ang gold ni King Solomon, ang gin-record sa Bible, kung pila iya asawa, pila iya kiri dapat siling sa Bible, si King Solomon, wala na panagtan sa kaangay sining katahon. Hindi kita galit mo kabalakan. Amen? Hindi kita magkabalaka sa aton ng kabuhi. And verse 31, in application, and verse 21, sabi niya, "Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all." You see? Hindi kita galit magkabalaka. Ang buot sa lingon, siling ni Jesus Christ, sining nga passage, ang tumas galit naton nga wari, nagapakilala sa aton nga kaugalingon tungod sa aton gamay nga pagtuo. Gamay nga pagtuo. Once kita gali, be-remind sa aton kaugalingon always, once araw na kita sa ginatawag nga worry, too much worry, gapakilala gali sa aton kaugalingon nga pinakagamay ng aton nga pagtuo. Kasi rin ni Lord, kagamay sa aton nga pagtuo kung kita nag-worry. Then sila niya pagani, ang worry wala na hindi makadugal sa aton nga sulukban, kung sa aton nga span sa aton nga life, o kung sa aton nga ano dira, nga bulutangan, bubigan. Sometimes kasi kita worry nga ara pa lang isa magyapong makaagi ka mo gagapungko, arang gapungko ka mo, then grabe gadalagan sa inyong mind niya, grabe nga worry, and then na-realize mo na nag-spend time ka na gali nga dapat i-trabaho mo patani, dapat nga sa sina na time kung gikobra mo may nahimo ka tani, pero tungod nga nag-worry ka, hindi ka makafocus sa imong trabaho, nagpahimuyong ka, then imo mind ang gagiho, ga-worry ka nga ga-worry, then wala siyang may nadugang sa inyo. See? Do not worry. Number 2 is, number one kagina, be a seeker of God's treasure. Number 2, be a seeker of God's throne. And then sila niya sa 33, very familiar sa aton nga verse, kag memorize ni sang tanan, nga ari subong, memorize din aton tanan. Sila niya,
And verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. You see, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Buot sa lingon, gusto ni Lord sa aton nga hindi kita maburi. Ang gusto yan ni Lord sa aton maging ano kita, maging seeker kita o strong, maging seeker kita sa kingdom ni Lord. Two things. Ang command ni Lord sa aton yung kinahanglan naton pangitaon sa aton tag sa kakabuhi adlaw na. Number 1 is the kingdom of God, and number 2, His righteousness. What is kingdom of God and what is His righteousness? Sometimes sa aton kabuhi, gahambal kita, dapat magbugtaw ko, unahon ko gid ang Diyos. Dapat ma-pray ko, dapat sinod gid. And dapat kada Sunday masimbang ko. And then kada church activities ara ko. Because sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sometimes ang atong pag-insin sometimes ang atong pag-insindi abi naton nga ang seeking God's kingdom, ang pag-seek sa kingdom ni Lord, sometimes abi naton that is church, that is church activities, that is church works. Sometimes abi naton that is prayer, that is sometimes abi naton to seek God's kingdom, abi naton prayer, or ang ginahimo naton nga naging adlaw-adlaw na sa aton pagkabuhi, or inan pasulod na sa aton kabuhi, giga-pray kita. To pray every morning is good. Hindi na siya sala. But saying ni Lord, seek ye first the kingdom of God, meaning to say, hindi lang nag-pray ka, nag-communicate ka kay Lord, but to seek God's kingdom and His righteousness, meaning nga allow mo si Lord to have control sa imo life daily. Sometimes we do the ministry of God, or sometimes nagahimo kita sa mga bagay nga para sa church, then not knowing kung hindi galit kita magahimo sa ministry outside sa kingdom ni Lord. Pwede hindi. Pwede. In fact, chapter 7, verse 20, dira yung mga verse ni Lord, na hindi tanan nga nagapanawag sa akon, Lord, Lord, will inherit the kingdom of God. And then, ang ilang kasabat sa kay Lord, Lord, ginauna ka man naman always. Lord, nagahimo kami sa mga butang na makapag-glorify sa imo. Lord, nag-proclaim kami sa imo ngalan. Lord, nagpang-ayaw kami sa mga masakiton, paagi sa imo ngalan. Lord, nangwalin kami sa imo pulong. They do the ministry always. But saying ni Lord, away from me, I never know you. You, the evildoers. You see? Meaning, pwede galit kita kahimo sa ministry outside sa kingdom ni Lord. Meaning to say, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Allow, both silingon, pangita mong kingdom ni Lord, nagsulod ka sa kingdom ni Lord, allowing God to have control sa iyong mga kabuhi, sa aton yung kabuhi. Amen? Ang gusto ni Lord sa atong ginahimo man naton sa aton kabuhi, wala lamang naton giunang ministry, wala lamang naton giunang discipleship, wala naton giuna ang VBS or mga ministry ni Lord. That is good, but saying ni Lord, seek His kingdom first. Sulod first sa iyang kingdom. Allow si Lord first niya mag-control sa imo. Sometimes may mga Bible workers nga gahimo sa BBS, pero sa pagtapos ng BBS kung sinong ginaistoryahan.
ginapakamalain ng iban. Sometimes may mga members nagapakalamalain na. Why? Because they do the ministry of God is outside His kingdom, outside His worship. Nag-agi sa akong kabuhi. Nag-agi wala sa akong kabuhi. Na nakapoy ko sa pagkapastor. Hindi tungod sa mga hindi tungod nga nakapoy ko sa ministry sa mga buluhaton ni Lord, but nakapoy ko sa pag-ano sa akong kaugalingon. Yung sa Lord, dawala sense ang akong kabuhi. Yes Lord, I do sa pagwali sa pulong nimo. Yes Lord, I do sa mga ministry. But Lord, silin ko nga ang may kulang. Silin ko Lord, may kulang din. Nag-abot sa akin kabuhi nga nag-cry out ko sa kay Lord. Samtang gabiyahe ko, Lord, silin ko, may kulang din. And then, the one nga ano sa akong mind is this verse, silin ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Then, dila ko na silin ko, ay doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi galit, seek God's ministry first, kundi kingdom galing ni Lord ang dapat natin unahin. Nga maging bilang kita sa kingdom ni Lord. Nga maging welcome kita always sa kingdom ni Lord. Ano ba lang kanami kung ara kita always sa kingdom ni Lord? Ang ato niyang mga ginabuhat, hindi maging useless kung ara kita always sa kingdom ni Lord. Amen? Seek ye first His kingdom and His righteousness. And ang kingdom ni Lord and His righteousness inseparable. Sometimes we do the ministry ni Lord but wala na itong gisik ang iyang righteousness. That's why damo sa mga sometimes may mga church people kita church people dala na members and workers nga gahimo sa ministry ni Lord but without righteousness. God's kingdom and God's righteousness is inseparable. Ang command ni Lord sa aton to seek His kingdom and His righteousness, and ang blessing will follow na lang kung mag-unahon natin si Lord. Amen? Sometimes seek natin niya ang blessing ni Lord which is wala din command ni Lord ni pangitakot ta. In Matthew 6:33, ang blessing, wala din kaman ni Lord nga pangitaan ang blessing. Kundi sila ni Lord, seek ye first His kingdom and His righteousness. Kaya ang blessings niya na bahala mag-atag sa atin. Amen? Be a seeker of God's throne. Allowing God to have control sa aton kabuhi always. Every minute, every day, every minute, sa aton kabuhi. Ang kingdom ni Lord may boundary Ang kingdom ni Lord may boundary. Once, a split second, nga nagwa ka sa kingdom ni Lord sa aton kabuhi, masulod si Satan. So, always naton seek naton ang kingdom. Ano pala ka-secure ang aton kabuhi? Ano black ka bless aton kabuhi kung ara kita always sa kingdom ni Lord? Ara ang protection always ni Lord. Hindi kita makakuha sa protection ni Lord outside sa iyang kingdom, kundi ang protection lamang ni Lord ara sa sulod sa iyang kingdom. May ara sa ginatawag nga boundary. Always naton, amo na nga always i-guard naton aton heart base magwa kita sa kingdom ni Lord. Amen. Seek His kingdom and His righteousness. That's why kung ang isa ka church, kung ang isa ka anak sa Dios nagasik sa kingdom kag sa righteousness ni Lord always sa iyang kabuhi, wala sing taho nga nagapangita panglaghap sa iyang kinahanglanon sagwa sa kingdom ni Lord. But sad to say, sometimes there are members
sa church na nag-ano, I'm sorry to say, na sometimes may mga members pa na nagataya sa STL. May mga members pa sometimes may mga hinuktan yung manok sa ilawalan. Sorry to say. But that's the reality. Ang gusto ni Lord sa aton, seek ye first the kingdom of God. May mga church, may mga members sometimes na nag-enjoy sa tinatawag na pagpanahon. Hindi na aton, hindi na naing kwarta. Iyan na. Meaning to say, gusto ni Lord sa aton, magpaidalong lamang kita sa kingdom niya. And we perform righteousness. Amen? We perform righteousness, ang pagkamatarong. Hindi kita magpabayaan ni Lord. Amen? Para palangga kita ni Lord. Si Lord wala nang kulang sa ato. Sometimes, ginahatag natin, ano natin atong kabuhi sa mga bagay na hindi mag-glorify si Lord. Kita tanan may mga failure sa kay Lord. But all we need is to learn every day. Bisan kami ng mga pastors, we admit na may mga failure kami every day. But all we need, kinahanglan natin si Lord every day na mag-control sa aton kabuhi, mag-guide sa aton. I-ask always natin God the Holy Spirit nga among mag-guide always sa aton. Amen? Kaya kung kita wala sa kay Lord, nagapabiling sa kay Lord, bisan ato, ano niya atong buhaton. Tatlo lamang kabagay nga libot-libot si Satanas sa aton kabuhi. Kailigbon sa unod, kailigbon sa mata, bugal sa kabuhi. Tatlo lang kabutan. Si Satanas libot sa aton. Kung hindi ka ni Satanas madala sa tentasyon sa kailigbon sa unod, may na-reserve pa si Satan nga tentasyon para sa kailigbon sa mata. Kung hindi ka madala sa kailigbon sa mata at kailigbon sa unod, si Satanas may na-reserve pa nga isa kailigbon bugal sa kabuhi. All we need, once kita nagbuhat na sa kingdom ni Lord, Satan attack sa aton in the area of the lust of the flesh, the lust of the eyes and pride of life. All we need na maging aware kita kung diin kita nagkakabuhi. Meaning to say, seek His kingdom. Be a citizens of God's kingdom. Again, seeking God's kingdom and His righteousness, meaning maging citizenship sa kingdom ni Lord. Amen? Palangga kita yan ni Lord. Mga utod, ang may authority sini nga word, sini nga pulong, is not the pastor, but only the Lord. Kung anong na-learn natin this day, kung anong na-learn natin this time, either nasakitan kita sa word ni Lord, yes, okay Lord, I'm sorry. Lord, help me to change. Help me to change. Mga auto, hindi natin kaya nga mag-change sa aton ng kaugalingon. But all we need sa aton nga change, sa aton nga kabuhi is Jesus Christ. With guidance of the Holy Spirit. Ano natin ang Holy Spirit? Ano natin ang Holy Spirit? Kilalahon ulit natin ang Holy Spirit. Because Holy Spirit, ang bibiling ni Lord sa atin sa pag-guide sa atin, sa pag-comfort sa atin, sa pag-puput sa atin. Amen. Be a seeker of God's throne always sa ating kapatid. Hindi na umaga pa kami sa inyo pumunod is prayer. Father in heaven, salamat Lord sa reminder sa siningat ito. Ng kinahanglan kami na maging seekers sa iyo.
na kingdom kag imo righteousness. Yes, Lord, kami nga mga katawhan, mga maluya. That's why kinahanglan namon ikaw sa among adlaw-adlaw nga pagtulog. Guide us, O Lord. Ikaw, Ginoo, igihain kami, Ginoo, sa sulod always sa imong nga kingdom. Gihain kami, Lord. Ang dami kami, O Lord, nga hindi kami magwa sa boundaries sa imong nga kingdom. Tungod ang imong nga kingdom, ang imo lamang nga kingdom ang may righteousness kag ang may blessing. Ang blessing nga hindi lamang temporary, hindi lamang material, kundi ang blessing nga iya sa eternity. Ang blessing, ang butang nga wala gina katuktukan, ang butang nga wala nagkakaguba, ang butang nga wala nagkakadumot, kundi ang pure, genuine nga klase treasure da sa heaven. Kaya Ginoo, magapakamayo sa amon. Either Ginoo, may aras sa amon nga nag-struggle sa among life, nagalungin sa ginatawag na change, but we still enjoy sa mga bagay na hindi nakapahimay sa inyo. Lord, buligi kami. Nasagiin kami nga tanan as a Christian, maging one in mind, maging isa kami sa Espiritu, maging isa kami sa tinutuyo na mo sa amang buhay. Ikaw magpakamay, Lord, sa amang tanan sa amang nang palabot. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, sana mas masing two songs. Always for us. Very welcome to
how blessed the day, O God, the day that we met with our Savior Jesus Christ in the heaven, at pearly gates, and we can shout a victory. Ano ay hagkasadya ng pagkatawag? Yan ang adlaw na sa pagkari sa among mga naluluwas, kang putog na nagtuo kung nagbaton sa iya bilang niya personal na naluluwas, dalawang sa iyong iman. Ano katamis, Ginoo, that we confirm on that day ng aming ulit katahon. Dihan sa kung anong mabutang or place sa sining kalibutan to compare. Pagamuning desire mo Ginoo sa aming tanan, that when we die, we go to heaven. Amuning gusto mo nga matabo sa bilog ng kalibutan, sa tanan na tao sa bilog ng kalibutan, ng taong kumapatay ang kalag na palangit. Sunod sa iyong balang ng bilog, kumapatay ang tao, ang lawas mabalik sa duta, pero ang kalag may duwa kakatuan, langit o kung ang impyerno. Pagsunod sa iyong balang ng pulong, ang isang sino nga nagtuo kung nagbaton kay Kristo Jesus bilang iyang manluluwas, kaginbayran ni Kristo iya sa lahat dito sa cross at Kalbaryo, makampon sa kaluwasan. Buot siningon kumapatay, ang kalag makalangit. Buot siningon, wala na sa ibang pang manluluwas. Not our religion, even our works, can save us. Kundi ang kaluwasang Ginoo, ang mga magtuo o pagbaton sa Kristo Jesus bilang amang personal naluluwas. Pag amoy ni mensahe sa panatawang Ginoo, amuning tutuod na kadalagan ng tao na patay sa langit. Ang kadalagan hindi ang pag-angkon sa damo o pagkabutang sa kalibutan. Ang kadalagan hindi ang pag-angkon sa komportable na kabuhay sa kalibutan, tungod sa porta, tungod sa pagkabutang. Yes, everything na ginagag mo sa amon that we enjoy in life, like money, propiedad, it's good. So that we enjoy life. Pag hindi po Simon may amo na kami sini, our life are secure. Kaya ang security sa kabuhay ng mga palangit, amo si Kristo Jesus. So kabay kong tanig Ginoo ang mensahe sa mga tahon, sa mga pulong, magdala sa amon sa desisyon. Today, I put my faith to the Lord Jesus Christ and receive Him as my personal Savior. Na wala na dali sa ibang pangamanluwas, kundi si Kristo Jesus. Tuo, kumabaton sa iya, nakaangkon sa promesa, sa umay, mabuhi, na wala siyang katapusan sa mga nangyari. Salamat naman sa mensahe sa mga pulong na nag-remind sa amon na kami ka mga kanakami mo Ginoo, that we should not dwell our life on the things of this world. Yes, it is true. Hindi sala ang pag-angkon sa material na butang. Kaya inabahin sa pagpakamayong na bago naman sa iyo. Pero hindi inaamamay prioridad sa amin. Ang among prioridad, ang makalagad kami sa iyo Ginoo. Kaya ang makalagad sa iyo Amay is just like the treasure that we built up in heaven someday. That when we get in heaven, we receive all the treasures na ginutang naman sa iyo Ginoo. Ang pag-alagad sa iyo naman. So salamat po Diyos, mensahe sa inyong pulong, pagpapakigamba sa among tunga, kagi sa mga kalantaw, magigkanta ng mga ulang. As we close in this worship, O God, I would like to take this opportunity to pray and ask, O God, na natugtog kami sa trono sa inyong mga buhay kagkaluway. Makabay-amay, buksan naman, Lord, ang imong ginarian, ang ibukbo amay ang mga pagpakamaayo sa amin. Pagpakamaayo sa mga spiritual ng mga lutang, mga material na lutang, amay, napili ng mga batong sa inyo. Ikaw nagamba sa lugar ng tulog. Lord, hindi kami pagkatangi sa kabuhi na puno sang kapigaduhon kag paghimudos kay base amay nga question naman ikaw naman among nakabuhi. Pero hindi man kami pagkatangi sa isang kabuhi kang tanan ara dira kay base kami pagkatangi. That is the Proverbs of the Word. So Ginoo, please
nakita mo panginanglanon sa imong kanakan, kabay mo ang Ginoo. Mga utol na mo nga malasakit, kabay ng tayo naman imong gamangan na mo, kabay mo man sila. Pabatyan man sa ila o Diyos, na nagkakalaka ikaw ang ilaamay kang Diyos sa iyong kabulo. Sa mga estudyante naman, especially sa mga college, balik sa eskwelahan, grade 11, grade 12, Lord, please, tagay pusong, isustain sila may another naman sa school year. Sa tanan ng mga dinikanan Ginoo na nagapadala sa kabataan, yan pang pangita sa pamagi, agad makatipon sa kwarta for the tuition and support sa ilang kabataan, Lord, please, provide din ang Ginoo. Among mga Bible school student, hindi man sila magpapay. Mga relationship sa tag-sa kapangalay, palikudan Ginoo, at the same time relationship sa mga pagkakulugan sa Christ Jesus. Ang iyong mga ministry, makamayumaman Ginoo, duwa ka dyan kuno, mamasaka sa katsili, Lord, tagay sa puso, kaalam sa pag-impart sa iyong mensahe sa iyong tulong, tugtog sa mga Ginoo. So Ginoo, pinasalig naman yung iglesia sa iyo, wala sa among kamot, ang pasuwagan sa iyo, para sa iyo Amay. So Diyos, makamayuwa kami, magbugayiman ka Ginoo, pagi sa iyong kaluoy, kag pagka mahigugmaon na Diyos sa aming kaluoy. So hindi tanan dinasalig naman sa iyo, na may pagtuka pagdaya, knowing na ikaw ang Diyos, makapamati ka magasabat sa aming pagtungabay sa iyo. So sa iyo. Iniamon pangamuyo, pinaagi sa ngalan ng Jesus. Kabay, ang bugay ni si Kristo, ang gugma sa Diyos naman, ang paghiliambit, kag pagtuy-tuy, paghiya sa balang Espiritu, maging sa amon, karon kag sa iyapon, tugtog sa walay pagtutugan, basta sa pagkalig sa amon ng Diyos.